Biglang may nag-message sa messenger noon ni Andres at sa mensaheng natanggap niya ay may picture ang asawa niyang nagngangalang Richel pero may kasamang lalaki. Kaya't ang lalaking yon ay paldo. Pumaldo ang katrabaho ni Richel sa kanya. Ikaw ba naman ang may katrabaho, may sahod ka na, may binebembang ka pa, tapos sa huli ay nabuntis pa ang babae. Pero ang pinagtatalunan sa kasong ito ay kung sino ba talaga ang ama ng dinadala ni Richel. Kaya pakinggan natin ang kwento. At sa huli, kayo na ang humusga sa nangyari. Caloocan, taong 2017. Dito pa lang nagtatrabaho si Richel noon sa isang mall. Sales lady siya sa isang department store. Maaga kong gumising, gabi kong umuwi. Ang asawa naman niya na si Andres Novido ay isang construction worker. Kapag may proyekto, nasa site siya. Kapag wala, namamasada naman ng tricycle sa kanilang lugar. May isa na silang anak noon. Grade 1 na ang bata sa panahong iyon. Bata pa si Richel nang maging ina. Sa edad nilang mag-asawa, mas bata si Richel ng 8 taon kay Andres. Kaya kapag magkasama sila, may mga taong napagkakamalan pang tatay ni Richel si Andres. Hindi iyon sinasadya. Hindi pang iinsulto. Pero ramdam. Uy, tatay mo ba yan? Minsan tanong ng kakilala sa palengke. Ngumiti lang si Richel. Hindi na sumagot. May mga nagsasabi pa, ano bang ipinakain ni Andres sa sayo at nagustuhan mo siya? May nagsasabing, hindi raw sila bagay. Masyado raw maganda si Richel para kay Andres. Pero hindi na lang nagsasalita si Richel. Isang ngiti lang, tapos tahimik na ulit. 24 pa lang si Richel sa panahong ito ng kwento. Ibig sabihin, maaga siyang nanganak. Bata pa siya nang makilala niya si Andres. Kadalagaan niya kumbaga. Pero sa kabila noon, maayos ang relasyon nila. Wala namang malaking problema, lalo na sa pagpapalaki ng anak nila. Masipag si Andres, masipag din si Richel. Pareho nilang alam ang hirap ng buhay. Galing si Richel sa Leyte. Ayon sa kwento niya kay Andres, dumating sa punto na minsan isang beses lang sila kumain sa isang araw. Kamoting kahoy pa. Walang bigas, walang choice. Kaya ayokong bumalik sa ganong buhay. Minsan sinabi ni Richel kay Andres habang naglalaba. Ayokong maranasan ng anak natin ninyon. Lumuwas sila ng Maynila kasama ang pinsan niyang babae para maghanap ng trabaho. Doon siya natanggap sa mall. At doon din niya nakilala si Andres na namamasada ng tricycle. Hindi na bumitaw si Andres sa panliligaw. Hatid sundo araw-araw. Kahit ulan, kahit init. Kahit mapagod ako sa pamamasada, okay lang. Sabi ni Andres noon, basta makita kitang nakauwi ng maayos. Hanggang sa naging sila, hanggang sa nagpakasal. Naninirahan sila sa bahay ng magulang ni Andres. Wala silang sariling bahay at iyon ang madalas nilang pag-awayan. Hanggang kailan tayo dito? Minsan tanong ni Richel. Gusto ko naman sana bumukod. Alam mo namang hirap tayo, sagot ni Andres. Hindi ganun kalaki ang kita ko. Construction at tricycle lang ang trabaho ni Andres. Hindi sapat para makapag-ipon ng pampagawa ng bahay. Kaya si Richel laging nag-iisip kung paano sila kikita ng mas malaki. Paano sila makakaangat. High school graduate lang si Richel. Pero madiskarte at matibay ang loob. Hindi takot mag-apply. Hanggang sa isang araw, may kaibigan siya sa mall na nagyayaya. Richel, gusto mo mag-apply sa call center? Tanong ng kaibigan niyang babae. Malaki sahod doon. Doon napatingin si Richel. Nag-apply silang dalawa. Isang linggo ang lumipas, natanggap sila pareho. Pero may problema. Hindi pala sila sa branch sa Caloocan ilalagay. Sa Clark, Pampanga pala. Naku, ang layo. Sabi ni Richel sa kaibigan niya, hindi ko kaya araw-araw magbiyahe. Sinabi ng kumpanya na pareho pa rin ang sahod. Walang bawas, pero kailangan nilang pumasok sa Clark. Nag-isip si Richel. 2 oras o higit pa ang biyahe mula Caloocan hanggang Clark. Hindi kakayanin araw-araw. Ibig sabihin, kailangan niyang mag-boarding house. Paano ang anak natin? Tanong niya kay Andres ng gabing iyon. Okay lang iyon, sagot ni Andres. Malapit lang naman, uuwi ka kada day off. Nandyan si inay, siya muna ang mag-aalaga. Walang tutol si Andres, hindi siya seloso. Hindi rin niya hinarangan ng asawa. Ikaw ang bahala, sabi niya. Ilang araw pang nag-isip si Richel hanggang sa pumayag na rin siya. Kasama naman niya ang kaibigan niya.
At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay niya. Sa Clark, ibang mundo ang sinalubong kay Richelle. Iba ang oras, iba ang tao, iba ang galawan. Sa call center, halo-halo ang kasama mo. May binata, may asawa, may single mom, at may lalaking sanay mangbola. At dito napapasok sa kwento si Robin, mga kaibigan. Ang lalaking mabulaklak ang bunganga pagdating sa pakikipag-usap sa mga babae. Naging katrabaho ni Richelle si Robin. Isa siya sa mga lalaking palabiro, madaldal, at mahilig magpakitang gilas. Iyong tipong alam mong sanay mambola. Sa trabaho pa lang, pansin na agad ng karamihan ng galawan niya. Kapag may bagong pasok na babae, siya ang unang lalapit. Siya ang unang magtatanong kung kumusta ang araw. Madalas din siyang magyaya ng inuman pagkatapos ng shift. Sumama ka naman minsan, aya ni Robin kay Richelle habang naglalakad sila palabas ng opisina. Stress lang tong trabaho natin. Kailangan paminsan-minsan mag-happy-happy. Dagdag pa niya na may kasamang ngiti. Noong una, umiiwas si Richelle. Diretso siya umuuwi sa boarding house. Tumatawag agad sa anak. Kinakamusta si Andres. Tahimik lang silang nag-uusap sa phone, parang walang nangyayaring kakaiba. Maayos pa ang lahat sa umpisa. Walang problema, walang hinala. Pero habang tumatagal, nagiging pamilyar na sa paligid si Richelle. Nakakapag-adjust na siya sa nightlife. Sanay na siya sa puyat. Sanay na sa ingay. Sanay na sa mga katrabahong palaging may yaya pagkatapos ng trabaho. Unti-unti, nagiging komportable na siya sa mga kasama. At doon na rin, unti-unting naging malapit si Richelle kay Robin De La Rosa. Isang taong palaging nandyan, palaging may papuri sa kanya. Alam mo, ang ganda mo talaga. Madalas sabihin ni Robin. Tumigil ka nga, sagot ni Richelle na pabiro. May asawa na ako. Alam ni Robin na may asawa si Richelle. Paulit-ulit iyong sinasabi ni Richelle. Kaya tuwing mambobola si Robin, lagi niyang pinipigilan. Hoy, may asawa na ako ah. Biro ni Richelle. Ano naman? Sagot ni Robin. Hindi naman kita inaangkin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam niyo naman ang mga buladas ng lalaki minsan. Para lang makascore. Pero ayon sa kaibigan ni Richelle na kasama niyang pumunta sa Clark, parang bumibigay na raw si Richelle sa mga panahong iyon. Madalas daw itong ngumiti. Madalas tumawa. Parang kinikilig kapag kausap si Robin. Si Robin naman single. Pero ang alam ni Richelle may girlfriend ito. Kaso parang gago raw si Robin sa ganong aspeto. Para bang feeling niya mas gwapo siya kapag mabibingwit niya ang isang babaeng may asawa. May thrill sa kanya ang ginagawa niya. Hanggang sa isang araw napansin ng mga katrabaho nila na parang sila na. Hindi man direkta, pero ramdam sa kilos. Laging magkatabi, laging magkasama. Napansin iyon nang magyaya ang isa nilang katrabaho na taga Minalin, Pampanga. Birthday raw ng anak nito, gabi iyon at medyo malayo. Kaya doon na raw sila matutulog pagkatapos ng inuman. Sumama si Robin, sumama si Richelle. Kasama pa ang 4 nilang katrabaho. Sa biyahe pa lang, kita na ng mga kasama nila na palagi silang magkatabi. Sa jeep pa lang, magkatabi na. Sa pagbaba, magkasunod. Hanggang makarating sa bahay ng kanilang katrabaho sa Minalin. Pagdating doon, pinakain muna sila, nagkwentuhan, may handa. Pagkatapos, inilabas na ang alak at karaoke. Nang gabing iyon, hindi na nagpaalam si Richelle sa asawa. Tumawag lang siya bago sila bumiyahe. May duty ako mamaya, sabi niya kay Andres sa phone. Ganun ba? Sige, ingat, sagot ni Andres. Ang totoo, wala na siyang duty sa oras na yun. Iba na ang schedule niya, pero iyon ang sinabi niya. Sa Minalin, nag-inuman sila, nagkantahan, tawanan. Hanggang sa madaling araw, tinamaan na ang karamihan. Nang oras na ng tulugan, nagsalita si Robin. Pwede ba kami sa ibang kwarto ni Richelle? Tanong niya sa may-ari ng bahay. Bahala kayo, sagot ng may-ari. Wala akong kasalanan dyan. Matatanda na kayo. Alam niyo na ang tama at mali. Hindi tumutol ang may-ari. At dahil lasing na rin si Richelle noon, pumayag na siya. Sa isang kwarto natulog sina Richelle at Robin. Parang VIP ang dating nila. Samantalang ang iba nilang katrabaho, sa sala lang natulog. Walang umimik sa una, walang nagsalita. Pero madaling araw, may isang pangyayaring napansin ng iba.
Biglang lumabas si Robin ng kwarto. Nakabrief lang. Akala niya tulog ang lahat. Dumiretso siya sa CR. Pagbalik niya sa kwarto, doon siya nahuli ng tingin ng ilan. Hindi lang niya napansin dahil madilim. Kinaumagahan, nagising sila. Nag-ayos. Umuwi na rin sa kanya-kanyang boarding house. Pero sa daan pa lang, pinag-uusapan na sila. Parang ang daming putok kagabi biro ng isa. Hindi ka ba nagtataka? Nakabrief lang lumabas si Robin. Dagdag ng isa pa. At ito yung pahapiyaw sa mga sinabi ni Richelle nung nagkabukingan na. Umamin si Richelle. Oo, may nangyari sa kanila ni Robin sa Minalin, Pampanga. Sa bahay ng katrabaho nila. At hindi lang isang beses, 2 beses pa raw. Iyon daw ang unang gabi na natikman ni Robin ang kapirasong langit ni Richelle. Nakakabwisit, hindi ba mga kaibigan? Ayon pa kay Richelle, noong una raw ay tumatanggi siya. Sinasabi niya kay Robin na mahal niya ang asawa niyang si Andres. May asawa ako, sabi raw niya noon. Alam ko, sagot ni Robin. Pero gusto kita. Nagpumilit daw si Robin ng gabing yon. At dahil lasing, dahil mahina na ang loob, may nangyari na nga sa kanila. At doon na nagtuloy-tuloy ang bembangan ng dalawa. Magkalapit lang ang boarding house ni Robin at Richelle noon. Kaya halos araw-araw silang magkasama. Ayon sa kaibigan ni Richelle, bihira na raw mag-isa si Richelle. Palagi na raw may kasamang lalaki. At sa puntong iyon, hindi lang kabundok na ipot ang naiipon sa ulo ni Andres. At hindi pa man alam ni Richelle sa ginagawa niya, ay para na ring unti-unti na palang nasisira ang pamilyang iniwan niya sa Caloocan. Parang unti-unti nang kinakain ng konsensya ang kaibigan ni Richelle sa mga panahong iyon. Magkasama kasi sila sa iisang boarding house. Kaya alam niya at nakikita niya ang mga nangyayari sa buhay ni Richelle. May mga gabi na tahimik lang siya, nakahiga, nakatitig sa kisame. Iniisip kung tama pa ba ang lahat. Minsan nga raw sinisisi pa niya ang sarili niya. Siya kasi ang nagyaya at kumumbinsi kay Richelle na magtrabaho sila sa call center. Kung hindi raw dahil sa kanya, baka hindi napunta si Richelle sa Clark. Baka hindi niya nakilala si Robin. Baka hindi humantong sa ganito ang lahat. At alam niyo kung bakit lalo siyang nakokonsensya. Dahil may mga gabing natutulog pa raw si Robin sa boarding house nila ni Richelle. Iisang kwarto, iisang espasyo. May mga pagkakataon daw nagising pa ang kaibigan ni Richelle habang ang dalawa ay magkatabi na. At sa katahimikan ng gabi, may naririnig siyang mahihinang ungol. Mga tunog na hindi mo na kailangang ipaliwanag. Alam na niya syempre iyon. Ungol ng sarap. Ungol ng dalawa na wala nang pakialam kung may ibang tao sa paligid. Tahimik lang ang kaibigan ni Richelle. Nagkukunwaring tulog. Nakatalikod. Pilit pinipikit ang mga mata. Habang sa kabilang kama, sa mismong harap lang niya ay naglalambingan ang dalawa. Nagpaparaos ng init ng katawan habang siya ay nakahiga lang at nakikinig. May mga gabing halos bumangon na raw siya para pagsabihan ng dalawa. May mga gabing gusto na niyang sumigaw pero pinipigilan niya ang sarili niya. Ayaw niyang makialam. Ayaw niyang masira ang samahan nila. Minsan, muntik na raw siyang magsumbong sa asawa ni Richelle na si Andres. Hawak na niya ang cellphone. Iti-text na sana niya. Tatawag na sana siya. Pero sa tuwing uuwi sila ng Caloocan, palagi siyang kinakausap ni Richelle. Alam mo naman mahal ko si Andres, sabi ni Richelle minsan habang nasa biyahe sila. Mahal ko rin ang anak ko. Yung kay Robin, enjoyment lang iyon. Sigurado ka ba? Tanong ng kaibigan niya. Oo, sagot ni Richelle. Hihiwalayan ko rin yun pag nagka-chance ako. Pero habang tumatagal, parang hindi na naniwala ang kaibigan ni Richelle. Dahil iba ang sinasabi ni Richelle at iba rin ang nakikita niya. Araw-araw silang magkasama ni Robin. Araw-araw may nangyayari. Sa isip ng kaibigan ni Richelle, parang kadiri na kung tutuusin. 2 lalaki ang sabay na sumasawsaw sa buhay ni Richelle. Isa sa Caloocan, isa sa Pampanga. Tapos sasabihin, enjoyment lang daw. Ano yun? Bulong niya sa sarili. Anong akala niya ba sa katawan niya? Ginawa lang ang puday niya para maging masaya. May mga gabing iniisip niya kung enjoyment lang pala ang hanap ni Richelle. Sana nagtrabaho na lang ito sa club. Doon, sigurado raw, maraming pipila. Literal na enjoyment na, may bayad pa.
Iyon ang mga iniisip ng kaibigan ni Richelle. Pero kahit ganon, nanatili siyang tahimik. Hindi siya nagsumbong. Hindi siya nagsalita. Hanggang sa isang araw na napuno na ng tuluyan ang kaibigan ni Richelle. Tumunog ang mismong smartphone ni Andres. May pumasok na mensahe sa messenger na nagmula sa nagngangalang Kathleen. Ang unang linya ng mensahe ay, "Sorry kung ngayon ko lang sasabihin sa'yo pare. Ang misis mo, matagal ka nang niloloko. May kinakasama siyang lalaki dito sa Pampanga." Kasama sa mensaheng iyon ang litrato ni Richelle. Doon unang nakita ni Andres ang lalaki na kalaunan ay makikilala niyang si Robin, ang kalaguyo ng kanyang asawa. Halos hindi makapaniwala si Andres sa nakita niya, pero alam niyang totoo ito dahil ang nagpadala ay si Kathleen, mismong kaibigan ni Richelle na kasama niyang pumunta sa Clark. Nanginginig si Andres, parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Pero pinakalma niya ang sarili. Agad niyang tinawagan si Richelle. Video call ang ginawa niya pero sumagot si Richelle na nakapatay ang kamera. Audio call lang ang tinanggap nito. Diretso ang tanong ni Andres. Sinabi niyang may sinabi si Kathleen at may lalaking nakita sa litrato. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Richelle sa Pampanga at kung naglalandi lang ba ito roon. Agad lumabas si Richelle ng boarding house para buksan ng kamera ng tawag. Alam niyo kung bakit? Dahil nasa loob pa ng boarding house si Robin noong gabing iyon at hindi alam ni Andres. Lumabas din si Kathleen at naiwan si Robin sa loob. Hindi na rin umimik si Robin dahil alam niyang tiklo na sila. Pinanood ni Kathleen si Richelle na umiyak habang nakaupo sa isang sulok ng kalsada malapit sa boarding house. Paulit-ulit nitong sinasabi, "Mahal kita Andres, mahal kita, kayo ng anak natin. Huwag mo akong iiwan." Ayon kay Kathleen, hindi na umiimik ang kabilang linya. Hanggang sa huling sinabi ni Andres, "Maghiwalay na tayo." Sabay patay ng tawag. Pilit pang kinontak ni Richelle si Andres, pero wala na. Parang pinatay na ni Andres ang cellphone niya. Doon tuluyang napraning si Richelle. Sa mismong gabing iyon, hindi na niya kinausap pa si Robin. Dala ang ilang gamit, mabilis siyang bumiyahe pa uwi ng Caloocan. Tuliro siya noon, hindi alam ang ginagawa. Ang gusto lang niya ay makauwi para makapagpaliwanag kay Andres. Hindi na rin niya masisi si Kathleen sa pagsusumbong dahil alam niyang kasalanan din niya. Ayon kay Kathleen, ilang araw na nawala si Richelle at nag-file ng absent. Pagkatapos ng 4 na araw, bumalik din si Richelle sa Pampanga. Nang tanungin ni Kathleen ang nangyari, maniwala kayo o hindi, nagkaayos sina Andres at Richelle noong umuwi siya ng Caloocan. Tinanggap siya ni Andres. Sa pagkakataong iyon, hiniwalayan ni Richelle si Robin. Humabol pa si Robin, pero sinabi ni Richelle na mahal niya ang pamilya niya at hindi si Robin ang sisira sa kanila. Lumayo si Robin, pero ito ang twist mga kaibigan. Matapos ang gulo, pagkakatiklo at pag-aayos, halos 2 buwan ang lumipas at wala pa ring buwan ng dalaw si Richelle. Nag-pregnancy test siya at doon halos gumuho ang mundo niya. Positive. Buntis siya. Ngayon ang malaking tanong, sino ang ama? Si Robin ba o si Andres? Nalilito si Richelle. Dapat alam niya dahil siya ang babae. Pero sa kaso niya, noong gabing nagkagulo at biglaan ang pag-uwi niya sa Caloocan, may nangyari pa sa kanila ni Robin bago iyon. At kinagabihan naman, nang makauwi siya ng Caloocan, may nangyari rin sa kanila ni Andres sa kanilang pag-aayos. Ibig sabihin, wala pang 24 na oras na may nangyari sa kanila ni Robin, ay may nangyari rin sa kanila ng kanyang asawa. Ngayon niyo sabihin mga kaibigan, kung madali bang hulaan yon. May DNA test na ngayon, pero alam naman natin na mahal ang proseso. Gagastos ka pa dahil lang sa katangahan ni Richelle. Nalaman ni Robin at nalaman din ni Andres na buntis si Richelle. Si Robin ay handang akuin ang bata, kay Andres man iyon o sa kanya. Pero si Andres baliktad. Ayaw na niyang makipag-ugnayan pa kay Richelle dahil wala na siyang kasiguraduhan sa asawa niya. Sinabi rin ni Richelle na kahit siya ay hindi sigurado kung sino ang ama, hindi matanggap ni Richelle na tuluyan na siyang hihiwalayan ni Andres. Kaya ang ginawa niya ay ipinalaglag niya ang bata. Uminom siya ng gamot na ipinasok mismo sa masilang bahagi ng babae. Cytotec ang ginamit niya. At alam nyo kung sino ang tumulong sa kanya? Si Kathleen, ang kaibigan niya.
Naawa na si Kathleen kay Richelle noon dahil parang gusto na nitong magpakamatay. Hindi planado ang lahat. Bara-bara ang ginawa nila. Kaya ang nangyari, napunta sila sa isang public hospital sa Pampanga dahil hindi na matigil ang paglabas ng dugo kay Richelle. Walang tumulong sa kanila. Wala si Robin. Wala rin si Andres. Magkaibigan lang silang dalawa ang magkasama. Nasa isang public hospital na sina Kathleen at Richelle ng gabing iyon. Dinala sila sa emergency room dahil hindi na mapigil ang pagdurugo ni Richelle. Maputla na ang itsura niya at hirap ng tumayo. Sa pagsusuri pa lang, malinaw na may seryosong komplikasyon sa kanyang sinapupunan. Sa harap ng medical team, inamin ni na Richelle at Kathleen na may ininom na gamot si Richelle na hindi reseta ng doktor. Dahil sa kalagayan niya, kinailangang isailalim siya sa raspa upang malinisan ang kanyang matres at maiwasan ang mas malalang infeksyon. Ang ginawang procedure ay para iligtas ang kanyang buhay, hindi upang ipagpatuloy ang ginawa. Matapos maging stable ang pasyente, kumilos ang doktorang naka-duty ayon sa tungkulin niya bilang medical professional sa isang public hospital. Hindi ito usapin ng personal na galit o paghuhusga, kundi obligasyon sa batas at sa institusyon. Ang kaso ay inireport sa hospital administration, kasama ang medical findings at ang pag-amin ng pasyente. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang sadyang pagpapalaglag ng bata ay iligal, kahit pa ito ay kagustuhan ng buntis at kahit walang doktor na direktang nagsagawa. Ang sino mang tumulong ay maaari ring managot. Dahil dito, ipinaliwanag ng doktor na posibleng may maging reklamo o investigasyon kung may maghahain ng formal na kaso o kung iakyat ito ng mga autoridad batay sa records. Pero pasalamat na lang ang dalawa na walang nagreklamo. Sa huli, umuwi si Richelle sa Caloocan at nagbitiw na sa trabaho niya sa Clark. Naiwan naman si Kathleen doon. At makalipas lamang ang 4 na buwan, nabalitaan ni Kathleen na buntis na ulit si Richelle at ngayon ay sigurado na kay Andres ito. Tama kayo sa narinig nyo mga kaibigan. Bale, nagkabalikan nga si Andres at Richelle. Tinanggap pa rin siya nito matapos ang mga nangyari. Sa kwento ni Richelle, nagpapatunay lang ito na ang kamalasan sa buhay ay tao rin mismo ang gumagawa sa sarili niya. Muntik pa ngang ikamatay ni Richelle ang lahat dahil sa kagagahan niya. At kay Andres naman, tawagin na natin siyang martir kung martir. Pero siguro ay ayaw din lang niyang lumaki ang anak nila na walang ina.